May mga kwento talaga na hindi mo kayang ikwento kahit kanino. May mga damdaming mas pinipili natin na itago. At dito sa channel na ito, maaari kang maglabas ng iyong hinaing, pati na rin ang sama ng loob upang kahit papaano'y gumaan ang iyong nararamdaman. Ito po ang tahanan ng mga kwento ng buhay. Ito po ang lihim ni Eva. Hello po, Miss Mizzy. Dumulog ako sa channel na ito para ibahagi ang aking kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Pablo, 36 years old at 10 taon ng kasal sa asawa kong si Beverly. At mayroon kaming isang anak na babae. Dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon akong mangibang bansa sa Saudi para matustusan ang pangangailangan namin. Matapos ang mahigit 1 taon na pagtsatsaga doon, nabigyan ako ng pagkakataong makauwi. Sabik na sabik akong umuwi. Pero hindi ko akalain na sa pagbabalik ko, doon pala ako makakagawa ng malaking kasalanan. Pagdating ko sa bahay, talagang nagulantang ako sa itsura ng asawa ko. Dati naman ay maayos kahit papano ang pangangatawan niya. Pero ngayon, grabe talaga ang tinaba niya. Hindi ako makapaniwala na sa loob lamang ng maikling panahon na wala ako, napabayaan na niya ng ganoon ang sarili niya. Sa tuwing pinagmamasdan ko siya, tila nawawalan ako ng gana. Nagkaroon din kami ng problema pagdating sa pagniniig. Hindi ko na kasi masikmura dahil sa laki ng katawan niya. Minsan talaga halos hindi ko na siya makaya sa sobrang bigat niya. Hindi naman ho sa hindi ko na siya mahal. Pero parang ayaw lang kasing tanggapin ng utak ko na ganoon na ang itsura ng babaeng pinakasalan ko. Nangungupahan kami dito sa aming lugar. Wala pa kasi kaming sariling bahay. Hanggang sa isang araw, biglang dumating sa bahay si Ninang Luna. Ninang namin siya sa kasal at nasa 40s na siya. Pero ibang-iba siya, Miss Mizzy. Sobrang sexy niya pa rin at mas mukha pang ang bata kaysa sa misis ko. Pumunta siya sa amin para magtago muna dahil inaabuso raw siya ng asawa niyang lasenggo at mapanakit. Pablo, ikaw na ba yan? Gulat na sabi ni Ninang Luna nang makita ako. Kailan ka pa nakauwi? Ninang, kayo pala. Opo, kakauwi ko lang din. Wala pa hong 1 linggo. Tuloy ho kayo. Sagot ko habang nagmano sa kanya. Ang laki ng pinagbago mo ah. Mas naging lalaking-lalaki ang dating mo. Sabi niya habang nakangiti. Kayo rin naman ho, Ninang. Parang hindi kayo tumatanda, abay napakaganda niyo pa rin. Biro ko naman. Dako, hindi ka pa rin nga nagbabago, bolero ka pa rin. Tawa naman niya. Nang maghapunan kami, hindi ko talaga maiwasan na pagtabihin ang itsura nilang dalawa sa isip ko. Nakaupo si Ninang Luna sa tabi ni Beverly. At kahit labag sa loob ko, Miss Mizzy, naiisip ko na mas gusto ko pang si Ninang ang katabi ko sa higaan kaysa sa sarili kong asawa. At doon nagsimulang pumasok ang isang plano sa isip ko. Lumipas pa ang 2 araw na nakitira si Ninang Luna sa amin. Isang hapon, nagpaalam si Beverly na pupunta muna siya para mamalengke, mamimili ng lulutuin para sa hapunan. Pagkaalis ni Mrs., naiwan kaming 2 lang ni Ninang sa sala. Nakaupo siya sa sofa, nakatingin sa malayo at baka sa mukha niya ang matinding lungkot. Daan-daan ko siyang nilapitan at tumabi ako sa kanya. Ninang, ayos lang ho ba kayo? Mahinang tanong ko. Doon siya nagsimulang humikbi. Pablo, hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Akala ko yung magbabago ang asawa ko. Pero eto, lalo lamang naging malupit. Paglasing siya, konting pagkakamali, sinasaktan pati ang mga bata. Lalo na ako. Minsan pakiramdam ko wala na akong halaga bilang babae. Habang umiiyak siya, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kamay niya para damayan siya. Huwag niyong sabihin niya, Ninang. Sa ganda niyo hong yan hindi niyo deserve na saktan lang. Kung ako lang ang asawa ninyo,
Hindi ko magagawa na saktan kayo. Aalagaan kita ng gusto. Napatingin siya sa akin. Basa pa ang mga mata niya pero may kakaibang kislap. Salamat, Pablo. Buti ka pa. Napaka-gentleman mo. Napakaswerte ni Beverly sa'yo. Lalong lumakas ang loob ko. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya at tinaplos ang pisngi niya. Kunwari pinunasan ng luha. Sa totoo lang, Ninang, simula nung makita ko kayo, hindi na ako makatulog ng maayos. Ang ganda-ganda niyo kasi. Lalo pa kayong gumanda ngayon. At mas bata pa kayong tingnan kaysa sa asawa ko. Habang tinitingnan kita, naiisip ko, bakit ang isang katulad niyo sinasaktan lang? Pablo, ano ba yung mga sinasabi mo? Ninang mo ko, tandaan mo yan. Hindi tama yan. Pabulong niyang sabi, pero hindi naman siya lumalayo. Sa halip, mas sumandal pa nga siya sa balikat ko. Ninang, sa kasal lang naman, hindi naman tayo magkadugo. Sagot ko habang inamoy ang buhok niya na sobrang bango. Malayo sa amoy ng kusina at pawis na laging dala ni Beverly. Dito ka na muna. Hayaan mong ako munang mag-alaga sa'yo ngayon habang walang asawa mo. Lalong naging malambing ang haplos ko sa kanyang bewang. Ramdam na ramdam ko ang hubog ng katawan niya na talagang nagpatindi sa aking nararamdaman. Ninang, kahit ngayon lang pwede bang kalimutan muna natin ang lahat? Gusto lang kitang pasayahin. Umiiyak pa rin siya noon pero may kasama ng may hinang buntong hininga. Salamat, Pablo. Ngayon lang ulit may nagparamdam sa akin ng mahalaga ko. At doon nagtagpo ang mga mata namin. Sa bawat pagpatak ng luha niya, lalo akong lumalapit. Hanggang sa maramdaman ko na ang init ng hininga niya. Hindi na namin namalayan ng oras. At sa gitna ng sala habang wala ang misis ko, doon na nagsimula ang maling relasyon na nabuo sa pagitan naming dalawa. Matapos ang gabing iyon sa sala, doon na nagsimula ang lihim naming relasyon ni Ninang sa mismong tahanan naming mag-asawa kung saan nandun pati na ang anak ko. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa bawat pagkakataon na nakatalikod si Beverly, doon kami naglalambingan ni Ninang Luna. Palagi kaming gumagawa ng paraan para makasamang isa't isa ng walang makakahalata. Kapag madaling araw at mahimbing ang tulog ni Beverly sa tabi ko, dahan-dahan akong bumabangon. Kunwari ay iinom lang ng tubig o magpapahangin sa labas. Pero ang totoo ay didiretso ako sa kwarto ni Ninang Luna. Doon, sa gitna ng dilim at kaba, itinutuloy namin ang aming lihim na relasyon. Ibang-iba ang pakiramdam kapag kasama ko siya. Ang bango ng balat niya at ang lambot. Ang bawat haplos niya ay tila gamot sa pagkadismaya ko sa itsura ng asawa ko. Pablo, paano kung mahuli tayo ni Beverly? Bulong niya sa akin habang magkayakap kami sa loob ng kwarto niya. Natatakot ako, pero hindi ko rin kayang lumayo sa'yo. Hayaan mo na muna siya, Ninang. Busy naman yun sa mga gawaing bahay sa anak namin. Wala yun kamuwang-muwang. Sagot ko habang pinapaulanan siya ng halik. Tsaka mas gusto ko namang kasama ka. Sa totoo lang, parang ikaw na nga ang tinuturing kong asawa ngayon. Minsan naman, habang nagluluto si Beverly sa kusina, magkukunwari akong may kukunin sa sala para lang makapagnakong ng halik o yakap kay Ninang Luna. Nakakakaba ang panganib, pero lalo lang nitong ginagatungan ang pagnanasa ko. Mas lalo akong naging malamig sa pakikitungo ko kay Beverly. Kapag kinakausap niya ako tungkol sa mga bayarin o sa pag-aaral ng anak namin, naiirita ako. Sa isip-isip ko, hindi niya deserve na bigyan ng kahit ano, pati na ng pera at luho. Nagpatuloy ang ganitong setup sa loob ng ilang linggo. Nagbibigay pa ako ng pera kay Ninang para ibili ng mga gamit at pabango niya. Samantalang si Beverly, hindi ko man lang nabibigyan kahit na konti. Hindi ko rin tinataban si Beverly sa pagtulog. Nagdadahilan ako ng marami. Gusto ko munang mag-cellphone hanggang madaling araw para lang may rason akong lumipat sa kabilang kwarto kung saan nandun si Ninang. Ang masama pa rito, pati ang anak ko ay nadamay na. Kapag niyayaya niya akong maglaro, sinasabi kong pagod ako. Pero ang totoo,
Mas gusto ko kasing makasama si Ninang. Si Luna naman kunwari tumutulong kay Beverly sa paglalaba, paglilinis. Pero kapag kaming dalawa, may kasamang mali siya at ngiti ang lahat. Pag kaming dalawa lang, nagagawa namin lahat nang kaming dalawa lang ang nakakaalam. Nagkaroon kami ng sariling mundo. Bumibili kami ng pagkain sa labas at kaming dalawa lamang ang kumakain noon. Naging pakiramdam ko noon ay binata ako ulit. At sininang Luna ang premyo ko sa hirap ko sa ibang bansa. Walang kaalam-alam si Beverly na ang perang inipon ko sa Saudi ay pinanluluho namin ni Ninang Luna. Nawala bigla yung pangarap ko noon para sa pamilya ko. Para bang biglang nawala ng direksyon ang buhay ko. Hanggang sa lalong lumalim ang ugnayan namin ni Luna. At kasabay nito, unti-unti na ring nasisira ang buhay namin ni Beverly. Halos araw-araw na kaming naglalandian ni Luna sa loob mismo ng bahay. At sa tuwing nasa banyo si Beverly, o kaya naman ay bibili sa labas, doon kami nagkakaroon ng mga pagkakataon. Minsan habang nanonood kami ng TV sa sala at nakatalikod si Beverly, dahil may inaasikaso sa kusina, maghahawakan kami ng kamay ni Luna sa ilalim. Masarap sa pakiramdam ang bawal. Kaya nga nakalimutan ko ang mga responsibilidad ko. Dahil sobrang pagkahumaling ko kay Ninang, napabayaan ko pati ang aking anak. Imbis na itabi ko ang pera para sa kanyang tuition, ay naipambabayad ko na sa upa ng bahay at naibibigay ko lahat kay Ninang. Gusto kasi ni Ninang Luna na palaging bago ang lahat ng gamit. Madalas din siyang mag-order ng masasarap na pagkain na kaming dalawa lang naman ang kumakain ng palihim. Pakiramdam ko noon, mas mahalaga na mapaligaya ko siya kaysa sa kinabukasan ng sarili kong pamilya. Ito ko nga rin na-realize. Marahil kaya siguro ganon ang mister niya dahil sobrang maluho pala si Ninang Luna. Isang gabi, hinarap ako ni Beverly. Baka sa mukha niya ang pag-aalala at pagod. Pablo, bakit hindi pa tayo nagbabayad ng tuition ng bata? Malapit ng exam nila. Pati yung upa natin sa bahay. 2 buwan na tayong delay. Nasaan na ba yung perang sabi mo'y inipon mo? Tanong niya habang nag-aabot ng kape sa akin. Nairita agad ako noon. At imbis na magsabi ng totoo, binaliktad ko siya. Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw ang umahawak ng budget dito, di ba? Baka naman kasi kung ano-ano yung binibili mo kaya nauubos ang pera. Napakagastador mo kasi. Anong gastador, Pablo? Nakikita mo naman ang itsura ko, hindi ba? Kahit duster na hindi ko mabili. Lahat ng pera na pupunta sa atin sa pagkain pati na sa anak mo. Sagot niya na parang may iyak na. Pero hindi ko siya pinakinggan. Sinagawan ko lang siya noon, Miss Mizzy, para matakot at tumigil sa pagtatanong. Ang totoo niyan, pati nga yung ipon naming mag-asawa na nasa bangko. Para sana sa emergency, dahan-dahan ko rin dilimas. Tuwing hihingi kasi si Ninang Luna ng pera para pambili ng skincare o pambayad sa utang niya, agad-agad akong naglalabas ng pera mula sa savings namin. Wala akong pakialam nun kung mawalan kami ng ipon. Basta ang mahalaga ay hindi magtampo sa akin si Ninang Luna. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon, na para ba akong may nakain na hindi ko alam kung bakit ako sobrang nahumaling sa kanya. Habang nag-aaway kami ni Beverly sa kusina, nakita ko si Ninang Luna nakasilip sa pinto ng kwarto niya. Nakatingin ng bahagya at nakangiti, na para bang sinasabi niyang sa kanya lang ako dapat makinig. Mas lalo ako nung naging matigas kay Beverly. Sinabihan ko pa siya noon na kaya siguro mabilis maubos ang pera namin ay dahil sa sobrang lakas niyang kumain, kaya siya tumaba ng ganun. Alam kong sobrang sakit ng mga sinabi ko sa kanya. Pero wala Wala akong daramdamang pagsisisi noon. At sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nababaon. Kapag tulog na ang bata at si Beverly, diretso na ako sa kwarto ni Ninang. At doon kami magpaplano kung saan kami susunod na mamamasyal at kung ano namang luho ang bibilhin ko para sa kanya. Hindi ko na naisip na yung perang winawaldas ko ay galing sa pawis at puyat ko sa Saudi.
at para yun sa pamilya ko. At yung pamilya ko ay unti-unti nang naghihirap dahil na rin sa kagagawan ko. Lumala pang sitwasyon sa loob ng bahay dahil sa pagkaubos na ng ipon. At dumating ang araw na ang mismong may-ari ng bahay ay kumatok sa pinto. Nagbanta, napapalayasin kami dahil hindi pa nababayaran ang upa ng bahay. Wala akong maibigay na pera dahil halos lahat ng natitira kong sahod mula sa Saudi at maging ang huling sentimo sa aming bank savings ay naubos na. Dahil sa desperasyon at kagustuhang hindi kami mapunta sa kalsada, napilitan si Beverly na gumawa ng paraan. Lumapit siya noon kay Ricky, ang kababata niya, matalik niyang kaibigang lalaki. Si Ricky ang nagpahiram sa amin ng sapat na halaga para mabayaran ang utang sa upa at pambili na rin at pambayad sa eskwelahan ng aming anak. Doon ay pansamantala kaming nakaraos. Pero imbis na magpasalamat ako, ginamit ko itong pagkakataon para gumawa ng gulo. Napansin ko na kasi na nagsisimula ng magduda si Beverly sa amin ni Ninang Luna. Minsan, nahuli niya kaming nagbubulungan sa sala na parang may sinesikreto. At napansin din niya na mas madalas pa nga kaming magkasama ni Ninang sa loob ng bahay kaysa sa kanya. Nakikita ko sa mga mata ni Beverly ang pagtataka at sakit. Lalo na kapag napapansin niyang tila napakabango palagi ni Ninang at lagi itong may mga bagong gamit na hindi naman binibigay ng asawa nito dahil magkagalit ito. Nagtataka siguro siya kung saan ito nakukuha ang mga pera. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng hapunan, hindi na nakatiis si Beverly at nagtanong siya ng derechahan. Pablo, may hindi ba kayo sinasabi sa akin ni Ninang? Bakit parang ibang kilos niyo? At bakit parang mas inuuna mo pa ang mga kailangan niya kaysa sa amin? Tanong niya habang nanginginig ang boses. Doon ko binaliktad ang sitwasyon. Imbis na sumagot ng maayos, bigla akong nagwala at sumigaw. Ginamit ko ang utang niya kay Ricky para palabasin na siya ang may kasalanan. Ganyan na ba ngayon? Pagkatapos mong makahiram ng pera dun sa lalaki mo, ako na ang pagbibintangan mo. Sigaw ko sa kanya. Huwag mo akong maidamay-damay sa mga hinala mo dahil ikaw tong malinaw na naglolo ko. Bakit si Ricky pang hiningan mo ng tulong? Siguro may namamagitan sa inyo, no? Kaya ka ba ganyan kataba ngayon? Dahil kampante ka na may reserba kang lalaki? Teka nga. Ano bang pinagsasabi mo, Pablo? Para sa atin ngayong hiniram kong pera. Dahil wala kang maibigay. Kaibigan ko yung tao, nagmagandang loob. Iyak ni Beverly. Pero hindi ako tumigil. Pinanindigan ko ang kasinungalingan ko para matakpan ang relasyon namin ni Ninang Luna. Huwag mo akong lokohin. Halos araw-araw kayo nag-uusap at nagkikita. Siguro doon napupuntang atensyon mo. Kaya yung sarili mo na pabayaan mo na. Mahiya ka naman sa anak natin, Beverly. Nanlalalaki ka sa harap ko. Habang nangyayari ang sumbatan, nakita ko si Ninang Luna. Nakatayo sa may gilid, nanonood at bahagyang may ngiti sa labi. Alam niya na ang lahat ng paratang ko kay Beverly ay gawa-gawa ko lamang para mailigtas ang aming lihim. Pinagmukha kong masamang babae ang sarili kong asawa para lang magkaroon ako ng rason na lalong mapalapit kay Ninang. Mula noon, naging kampante na ako sa panloloko ko. Sa tuwing titingin sa akin si Beverly na puno ng luha, sinasabihan ko siya na wala siyang karapatang magreklamo dahil nagawa rin naman niyang magloko kay Ricky. Sa ganitong paraan, naging malaya kaming maglandian ni Ninang Luna sa loob ng bahay. Dahil sa tuwing maghihinala si Beverly, babaliktarin ko lang siya at ipaparamdam na siya ang tunay na traidor sa aming pagsasama. Huling hapon na iyon, nang bumukas ang pinto at bumulaga ang asawa ni Ninang Luna. Habang dugo ang pinagsasapak ako, binaliktad ako ni Ninang Luna at nagpanggap na siya ang biktima para makatakas. Nasaksihan ni Beverly ang lahat. Ang lipstick sa aking labi at ang pagtraidor ni Ninang sa akin. Hindi siya nagwala. Sa halip ay tiningnan niya ako ng may pandidiri. Matagal na palang ready ang kanilang mga gamit.
Sa kabila ng aking pagmamakaawa noon, umalis silang mag-ina at iniwan nila ako. Naiwan akong bugbog, butas ang bulsa at mag-isa sa inuupahang bahay. Bitbit ang pagsisising, pinagpalit ko ang lahat, ang tapat kong asawa sa mapanlinlang na babae. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung paano ba ako nahumaling kay Ninang Luna. Paano ba ako naging ganun? Sa ngayon, heto ako. Nagbabaka sakali na bumalik ulit ng Saudi. Maraming salamat po sa programang ito dahil kahit papaano'y nailabas ko ang hinanaing ko sa buhay. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko. Maraming salamat Miss Mizzy at sa channel ninyo. God bless.